Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pagpapatupad ng 4-day work week, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sangay ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch. Fuel subsidy sa mga public utility vehicles posibleng maipamahagi na sa buwan ng Abril. Apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makalabas na ito ng detention facility muling hindi pinagbigyan ng International Criminal Court. At kakaibang pizza recipe na nagtatampok ng lokal na sangkap at lasa, pinabalik-balikan sa Paway, Ilocos Norte. Inaasahan na ng pamahalaan ang malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kaya naman ilang mahalagang hakbang ang binigyang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang inaasahang epekto nito sa paggawa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Ilang hakbang na ang gagawin ng Marcos administration para matugunan ang magiging epekto ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanya nang ipinag-utos ang pansamantalang pagpapatupad ng 4 na araw na pasok kada linggo sa ilang sangay ng executive branch. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Samantala magpapatuloy naman ang normal na operasyon ng mga ahensya sa emergency sector at frontline services. Kabilang na ang mga tanggapan na may kinalaman sa serbisyong pangkalusugan, kaligtasan ng publiko at mga tumutugon sa emergencies tulad ng pulisya, bumbero at iba pa. Ipinag-utos na rin ni Pangulong Marcos ang agarang paglalabas ng ayuda para sa mga maaapektuhang sektor tulad ng transportasyon. Ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kaugnay pa rin ito, pansamantalang pinasuspindi na rin ni PBBM ang mga hindi kinakailangang biyahe at aktibidad ng pamahalaan. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Agad namang inilabas ng Malacanang ang Memorandum Circular No. 114 na naglalaman ng karagdagang detalye hinggil sa pagpapatupad ng direktiba. Saklaw ng kautusan ang lahat ng ahensya ng pambansang pamahalaan, government-owned or controlled corporations, mga lokal na pamahalaan, mga constitutional body, state universities and colleges at iba pang instrumentalidad ng pamahalaan. May babala naman ng Pangulo sa mga negosyante na mananamantala sa pagtaas ng presyo ng langis. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Bukod sa mga hakbang na ito, ayon kay PBBM, ay nakikipag-ugnay ang palasyo sa Kongreso para mapagkalooban ng Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan para mabawasan ang excise tax sa petroleum products, maging ang tungkol sa pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006 para magamit ang mas murang bioethanol. Samantala, ayon sa Pangulo, patuloy naman ang pakikipag-ugnay ng Foreign Affairs Department, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga OFW na naiipit sa gulo at ang paglilikas sa kanila ay nasimulan na. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Posibleng ipamahagi na ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicles sa susunod na buwan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa ahensya, nakahanda na sila. Oras na ito'y pasimulan. Bukas din ang ahensya sa pagbibigay ng parehong fuel subsidy at fare hike kung kakailanganin. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Inaasahan ang big-time fuel price increase sa susunod na linggo bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, lumampas na sa $80 ang presyo ng kada bariles ng langis sa world market. Isa ito sa mga requirement upang maipatupad ng pamahalaan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public utility vehicles o PUVs at sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa sektor ng agrikultura. Ngunit ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hindi pa ito agad-agad na may lalabas sa susunod na linggo. Meron hong pinag-uusapan yung distribution ng ayuda, yung fuel subsidy sa public transport at sa farmers and fishermen. Dalawang agencies po yan, DOTR and Department of Agriculture. Kaya lang may requirement po dun sa batas na average of $80 per barrel for 1 month. Monday pa lang ho umabot ang $80 per barrel. So hindi pa ho agaran ma-implement ng ang release ng fund next week. Kapag ipatutupad na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa PUVs, ito ay pangangasiwaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nakatutok sila ngayon sa kanilang trabaho na tiyakin ang mabilis at epesyenteng sistema ng distribusyon ng naturang ayuda. Naghihintay na lang nila sila ng direktiba at ang mismong pondong ipamamahagi. Ang ating masisigurado sa ating mga operator sa LTFRB po, kami po naghahanda oras na mababa po ang pondo sa LTFRB, handa ho namin ipamigay ho kaagad yan, kaagad-agad. Kaya yung mga natitira po na wala pa hong card, inikayat po natin sila na pumunta po sa Land Bank o sa LTFRB para matulungan po natin sila makakuha ng card. Umaabot ng 2.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa fuel subsidy. Hindi pa matiyak ng LTFRB kung magkano ang halaga ng subsidiya na ibibigay sa bawat PUV operator. Paliwanag ni Chairman Mendoza, depende ito sa bilang ng mga benepisyaryo. Iba-iba yan, no? Iba-iba, no? But we're trying to compute it that the fuel subsidy can last for at least a month for them, no? Sabihin natin 10 piso ang akyat, no? Tapos ang sa jeepney, yung mga traditional 30 liters a day, ibig sabihin may tatlong additional gastos sila, mga 300 pesos a day, no? So kung 1 month yan, mga 9,000 or half month, yun ang binibilang natin hanggang saan yung PC natin dyan. Para naman hindi lang panandalian lang. Umaasa ang LTFRB na magiging sapat ang pondo ng fuel subsidy hanggang matapos ang problema sa gitnang silangan. Kung hindi naman sasapat, posible naman ayon kay Mendoza na payagan din ang dagdag singil sa pamasahe. All options open ho sa amin eh. If the fuel subsidy is not enough, meron pa tayo. Of course, fare hike is always the last option. Kasi tatamaan yung ating mga riding public. Gayunman, binigyan diin ng LTFRB na ang pagpapatupad ng fare increase ay mangangailangan ng pagdulog sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay upang matukoy ang mga potensyal na epekto ng dagdag pasahe sa iba pang sektor, partikular sa paggalaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa telepono si United Arab Emirates UAE President Zayed Al Nahyan kahapon. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng Pilipinas sa UAE sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gulf region. Ipinarating din ni PBBM na nagtitiwala ang bansa sa kakayahan ng UAE na matiyak ang kaligtasan ng mga residente doon, kabilang na ang nasa 1 milyong mga Pilipino. Umaasa rin si Pangulong Marcos na agad na matatapos ang gulo at magbabalik sa normal ang sitwasyon.
Ang UAE ay nagsisilbi ng ikalawang tahanan ng malaking populasyon ng mga Pilipino na karamihan ay nagtatrabaho sa healthcare, construction, hospitality at domestic service sectors. Na-certify na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na urgent ang panukalang batas na magtatakda ng petsa sa pagdaraos ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon naman sa Commission on Elections sa COMELEC, dapat na itong maisabatas dahil ilang beses na itong naipagpaliban. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa sulat na ipinadala sa House of Representatives sa pamamagitan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang urgent measure ang House Bill No. 8220 na naglalayong itakda ang petsa ng kauna-unahang regular na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, UBARM. Sa liham kay House Speaker Faustino D. III, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang maipasa agad ang nasabing panukalang batas. Ang panukalang ito ay mag-aamyenda sa Section 13, Article 16 ng Republic Act 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay upang mabigyan ang Bangsamoro Transitional Government ng sapat na panahon na may ayos at maitatag na ang parliamentary districts alinsunod sa mga prioridad na hinihingi ng batas. Layunin din nito na matiyak na ang lahat ng legal at institusyonal na kondisyon ay ganap ng nakahanda para sa isang malaya, maayos, mapayapa at mapagkakatiwalaang halalan sa rehiyon. Binigyan din ng kopya ng nasabing liham si Senate President Vicente Soto III. Ayon naman kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, umiiksi na ang panahon para sa kanilang preparasyon sa halalan at posibleng kapusin na sila kung hindi pa maaprubahan ang panukala. Dagdag pa nito, kailangan pa ng malawakang information drive o maipurmahan ang mga botante hinggil sa development ng idaraos na halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makalabas na ito. Nais ng depensa na baliktarin ng korte ang una nitong desisyon na manatili sa ICC Detention Center ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, bigo ang depensa na magpakita ng mga bagong sirkumstansya para udyukan ang korteng baguhin ito ang kanyang desisyon. Pinaburan din ng pre-trial chamber ang naunang desisyon na balwalain ang medical report ni Duterte na ipinasa ng depensa dahil base sa assessment ng independent expert at mga ebidensya, hindi ito sapat upang palayain ang dating Pangulo habang isinasagawa ang pagdinig. Iginiit ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jerbel Luistro na walang hadlang para maipasampina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Samantala, hinamo naman ni BP Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi sakop ng bank secrecy law ang impeachment cases, kaya ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, walang hadlang para maisapina ang bank records ni Vice President Sara Duterte, oras na umpisahan na ang pagdinig sa impeachment cases. One of the exceptions or the exception to the bank secrecy law is impeachment cases, no? Because this is the only avenue by which the complainant can look into and in fact avail of the bank records for the purpose of presenting them before the Justice Committee, no? I believe that there will be no hindrance, no? Gumugulong na ang 10 calendar days at mayroon na lamang hanggang March 16 si VP Duterte para isumite ang tugon nito sa Kamara. Samantala, hinamo naman ni VP Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin kung ano ang umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS. Kaugnay ito ng aligasyon na isa sa umano'y impeachable offense ng pangalawang Pangulo ang pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman at pagpalya na ideklara ang lahat ng ari-arian sa kanyang SALEN.
Ayon sa complainants, ito ay matinding paglabag sa konstitusyon at pagsira sa tiwala ng publiko. Kabilang ito sa ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment na tinukoy na sufficient in substance ng House Justice Panel. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salin mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod, na may pay o na hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Sa ginawang deliberasyon ng fourth impeachment complaint ng House panel Miyerkules March 4, ipinakita ang salin ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.51 million naman noong 2024. Mula 2008, nakita umanong malaki ang itinaas ng kanyang net worth. Inilabas ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng ikaapat na reklamo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsalita si Vice President Sara Duterte kaugnay ng detalye sa planong impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, may malalim na motibong politikal sa likod nito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Direktang itinuro ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na pangunahing dahilan sa likod ng impeachment move laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ito ay upang bigyang daan ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ng dating House Speaker. So merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Dagdag pa ni Vice President Duterte, ginamit lang aniya ng Kamara ang social protection programs ng pamahalaan, gaya ng AKAP, AIX at TUPAD bilang political vehicle para makabuo ng suporta sa reklamo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, TUPAD na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa TUPAD at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. Ayon pa kay VP Duterte, batid niya na noon pa mang 2023 ay may script na ang House of Representatives upang sirain ang kanyang kredibilidad gamit ang issue sa confidential funds at ginagamit lamang ang mga pagdinig bilang fishing expedition para makahanap ng butas kahit wala naman aniyang napatutunayang katiwalian sa kanyang opisina. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na batid niya ring may alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." So parang nagulat ako na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Why do you need to take care of me? You know something. Diba?
Giit ni VP Duterte, mismong ang Pangulo ay kasama sa pagpaplano ng kasong impeachment laban sa kanya at siyang direktor ng lahat ng mga pag-atakeng nararanasan niya. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Saldico na humihiling na bawiin ang deklarasyong pugante siya sa batas. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration na inihain ni dating Congressman Zaldico noong Pebrero. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 6th Division itong Huwebes, denied ang hiling ni Ko na bawiin ang deklarasyong pugante siya sa batas. Ayon sa korte, walang sapat na batayan ang motion for reconsideration. Idagdag pa na late na itong inihain sa hukuman. Ayon kay Ko, hindi siya pugante dahil hindi naman siya umalis ng bansa pagkatapos siyang makasuhan, ngunit ayon sa korte, maituturing pa rin na fugitive ang isang akusado kung patuloy itong hindi sumusuko sa mga otoridad at umiiwas pa rin sa paglilitis. Sa pinakahuling impormasyon, posibleng namamalagi sa isa sa mga bansa sa Europa ang dating kongresista. Batay ito sa iba pang petisyong inihain ni Ko sa Supreme Court na may address na Stockholm, Sweden noong Enero. Unang kinumpirma ng tagapagsalita ng House of Representatives noong September 4, 2025 na nasa Estados Unidos na si Ko para sa umano'y medical treatment. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuwi sa Pilipinas habang patuloy naman ang koordinasyon ng mga otoridad upang matunton ang lokasyon nito upang masilbihan na ng warrant of arrest. Sa kasalukuyan, sumasa ilalim na sa trial proper ang 9 na kapwa-akusado ni Ko na mga opisyal ng Department of Public Works and Highways Mimaropa para sa kasong malversation. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nananawagan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga grupo o individual na mag-volunteer sa Walang Gutom Kitchen ng pamahalaan. Ayon sa ahensya, maaaring mag-donate ng mga pagkain o mismo ang kanilang oras ang i-volunteer para makatulong. Ang Walang Gutom Kitchen, ang kauna-unahang food bank sa Pilipinas na inilunsad noong 2004 upang maghain ng masustansya at libreng pagkain araw-araw para sa mararalitang pamilya. Sa mga interesadong volunteer, maaaring kontakin ang numerong 0945-7948-385. Sa ibang balita, isang malawakang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kagabi. Alas 12:25 ng hating gabi umabot sa Task Force Bravo ang sunog at tinatayang daang-daang bahay at gusali ang napektuhan ng sunog. Bandang alas 5 na ng umaga kanina nang ideklarang fire out ang sunog. Nasa 28 fire trucks ang nagtulong-tulong upang maapula ang apoy. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente at lawak ng naiwang pinsala. Samantala, wala nang babayarang kuryente ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na kumukonsumo ng 50 per kilowatt hour kada buwan na kuryente. Ito ay sa ilalim ng Extended Lifeline Rate Program ng pamahalaan. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Mas marami pang mahihirap ang makikinabang sa Lifeline Rate Subsidy Program ng pamahalaan. Nitong Biyernes, inilunsad ng Department of Energy ang Lifeline Rate Subsidy Program kung saan otomatikong maililibre ang buwan ng kuryente ng mga kwalipikadong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. The first launching outside of Meralco is here in Iloilo Province in Iloilo City. So it started way back before based on a law,
but never been implemented properly. Now, we made it easier, faster, and automatic. So now we're expecting about hopefully around 1 million or 2 million 4-piece na mag-avail. Sa ilalim ng Republic Act No. 1152 o Lifeline Rate Law, 100% automatic discounted o wala nang babayaran sa electricity bill ang mga 4-piece na kumukonsumo ng 50 kilowatt per hour pababa kada buwan. Hindi na rin nila kailangan pang pumunta sa opisina ng electric cooperative dahil may listahan na ang mga distribution utility ng mga 4-piece beneficiaries. Ang 50 kilowatt per hour ay katumbas ng limitadong paggamit ng ilaw, isang electric fan, maliit na refrigerator, TV, at pag-charge ng laptop at cellphone sa loob ng isang araw. Kung higit pa rito ang monthly electricity consumption ay hindi makaka-avail ng full discount. Hindi rin sakop ang mga 4-piece na nakatira sa kondominium. Dapat ding magkapareho ang pangalan ng 4-piece sa bill ng kuryente at listahan ng DSWD. Kapag hindi pangalan ng 4-piece ang nasa bill, maaari silang mag-apply mismo sa kanilang electric cooperative. Samantala, mga 4-piece na kumukonsumo naman ng 51 to 60 kilowatt per hour ay makaka-avail pa rin ng 45% discount sa kanilang kabuuang bill, 35% sa kumukonsumo ng 61 to 70 kilowatt per hour, 20% sa kumukonsumo ng 71 to 80 kilowatt per hour, at 10% naman para sa kumukonsumo ng 81 to 95 kilowatt per hour. Ang National Electrification Administration naman ang siyang magmomonitor kung nakaka-comply ang mga electric cooperatives sa bansa. They've been given notices and capacity building and IECs or information campaigns. So they've been ready and they have no excuse not to apply it now. So I think the consumers, the Filipino people, especially our 4-piece, can demand it now already. Dako gingabulig sa akon, ma'am, kay ginagamit ko man dayon ang akon nga mga sobra nga kwarta sa pliti-pliti sa kabataan kag mga pamakal nila libro or balon nila sa matagadadlaw nga tanan. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinupok ng apoy ang Binangonan Public Market kagabi, March 6. Hindi bababa sa 200 mga tindahan sa loob ng palengke ang nasunog. Ayon sa ilang netizen, hanggang kaninang umaga ay may natitira pang mga usok at may naririnig silang pumuputok mula sa mga nasunog na tindahan. Isa sa tinitingnang dahilan ng sunog ang problema sa electrical wirings sa loob ng palengke, ayon sa Bureau of Fire Protection. Naglabas na ng executive order ang Cagayan de Oro City na nag-uutos sa mga opisina ng gobyerno na magbawas ng 10% konsumo sa enerhiya. Ang executive order na nilagdaan ni Mayor Rolando Clarix Uy ay kaugnay ng kautusan ng national government na bawasan ang paggamit ng kuryente at petrolyo dahil sa epekto ng gulo sa gitnang silangan. Alinsunod dito sa isinusulong ng Department of Energy, ang Government Energy Management Program o GEMP para sa pagtitipid ng enerhiya sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Muling namataan sa Donsol Bay ang Sorsogon ang mga butanding sa simula ng taunang interaction season. Ayon kay Manuel Narvades Jr. ng World Wildlife Fund, dahil sa masaganang plankton, kaya nagpapakita ngayon ang mga butanding. Ang peak season ng plankton na kanilang pangunahing pagkain ay mula Marso hanggang Mayo. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga turista na huwag pakainin ang mga nasabing gentle giants. Panatilihin ang 4-meter distance, iwasan ang pagpahid ng lotion at kemikal, at iwasan ang flash photography upang hindi maitaboy ang mga ito. Nilimitahan din sa 3 hanggang 4 na pasahero ang pinapayagan kada isang bangka ang maaari lang makalapit para hindi ma-stress ang hayop. Pinag-aaralan na nga ng bansang Japan ang paglalabas ng mga reserba nitong langis
dahil sa posibleng epekto ng gulo sa Middle East. Sa Middle East, nagmumula ang 95% ng supply ng langis ng Japan, kung saan 70% ito ay dumaraan sa Strait of Hormuz na ngayon ay apektado ng gulo. Ang Japan ay mayroong National Oil Stockpiling System at kung sakaling magkaroon ng krisis sa langis, ang reserba nito ay kaya na lamang tumagal ng nasa 250 araw. Ipinagbabawal na ng pamahalaan ng Indonesia ang paggamit ng social media sa mga kabataang edad 16 pababa. Ayon kay Communications and Digital Affairs Minister Mutia Hafid, ang mga kabataan sa nasabing edad ay pinagbabawalan ng gumawa ng sariling social media account, lalo na sa mga high-risk digital platforms kabilang ang YouTube, TikTok, Facebook, Instagram at Roblox. Ang nasabing kautusan ay magiging epektibo simula March 28. Inaresto ng Hungarian authorities sa Budapest ang 7 Ukrainians na nagtangkang i-transport ang bugkos-bugkos na pera at ilang gold bars papasok ng Ukraine. Kinumpirma ito ni Attorney Balázs Orban, ang political director ni Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Anya na kumpiska sa mga Ukrainian ang isang armored cash vehicles na may lamang 40 million US dollars, 35 million euros at 9 kilograms ng gold bars. Isa sa mga naresto ay dating Ukrainian intelligence general. Inalam na ng Hungarian authorities kung sino ang nasa likod ng big-time money laundering at smuggling na ito at kung para saan gagamitin ang mga pera at ginto. Bukod sa mga authentic Ilocano dishes, tampok sa isang restaurant sa Paway, Ilocos Norte ang kakaibang twist sa paborito nating pizza, ang pinakbet at longganisa pizza. Ipinagmamalaki rin ng nasabing restaurant ang naggagandahang obra ng mga local Ilocano artist. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Isang restaurant sa Paway, Ilocos Norte ang dinarayo dahil sa koleksyon ng iba't ibang obra ng mga local artists na naglalarawan ng mga tradisyon, pamumuhay at makasaysayang tanawin ng Ilocos Region. Ang mga obrang ito ay maaaring bilhin ng mga turista bilang souvenir at suporta na rin sa mga lokal na mangguguhit. Bukod sa mga likhang sining na ito, isa rin sa binabalik-balikan dito ay ang kakaibang twist sa mga pizza recipes na orihinal sa lugar na ito, ang pinakbet pizza at longganisa pizza. Dito sa Paway, Ilocos Norte, kakaiba yung kanilang pizza. Meron silang pinakbet, meron silang longganisa at ng bagnet na pizza. Ngayon, titikman natin itong pinakbet. Kung ang pizza na karaniwan na kinakain natin, ang sauce na nilalagay natin ay hot sauce o tsaka ng ketchup, dito sa Paway, Ilocos Norte, ang sauce nila ay bagoong at tsaka ng sweet sauce na merong konting suka. Tikman natin. Lagyan natin ng konting suka o ng bagoong. Sarap. Ang pinakbet pizza na itinuturing na signature dish ay may sangkap na gulay na karaniwan sa kilalang ulam na pinakbet at bagoong. Samantala, tampok naman sa longganisa pizza ang sikat na longganisa ng Ilocos na matapang ngunit bahagyang matamis na bumagay sa malinamnam na keso. What we wanted to do is we wanted to focus on Ilocano food, and we wanted our specialties would include yung tinatawag nating Ilocos All-Stars. No? So, nandiyan na yung bagnet, yung igado, yung longganisa, pinakbet, poki-poki, and all of these other more popular Ilocano dishes. Ang mag-asawang turista at content creator na sina Bob at Ria mula sa Maynila, nagustuhan ng anilay kakaibang kombinasyon ng lasa ng pagkain. Hindi mo mararamdaman na gulay din yung kinakain mo eh. Kasi actually pag mahilig ka sa pizza, ma-appreciate mo talaga eh. Kahit sabihin mong pakbet, lalo na yung sauce kasi kakaiba nga siya.
Actually, isa sa mga favorite ko talaga na cuisine, local cuisine is Ilocano cuisine. Because ano pa rin yung true na flavors ng Ilocano dishes. So very true to their roots. Yung ingredients nila very fresh. Yan, yun ang nagugustuhan ko talaga. Tapos very distinct kasi yung Ilocano dish na makikita mo lang talaga yung mga ingredients na nilalagay na, for example, sa pinakbet, those are ingredients na some local markets na nakikita. Ayon naman kay Rico, layo ng kanilang restaurant na ipakilala ang mga lokal na pagkain kasabay ng sining nakatutubo sa kanilang rehiyon sa paraang moderno at makabago. Layon din nilang makatulong sa kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng paggamit ng masangkap na galing din sa local producers sa kanilang lugar. What we try to do is we always try to source as much ingredients as we can locally. So that's going to help our local economy and also to help our local farmers, our local fishermen, our local pig and chicken producers. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 14, na nagsasabi, "At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan." At yan ang hinggabuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.